Today sa bawat isa, ako nga pala ulit si Japula. At ito nga yung ating mga ginogroom for breeding. Ito yung ating male na kulay yellow. So meron siyang strain ng Red Dragon at Copper. Tapos ito naman yung ipapares natin sa kanya. Medyo matanda na to at kitang kita natin na meron na siyang bukol sa kanyang katawan, yung papunta na ng pendacles. So yung ipapares ko kasi dapat dito sa male na to ay yung kapatid nito. So ito is second generation. Ito naman ay first. So kumbaga tita niya to. Tapos yung ipapares ko rin dapat sa kanya is tita niya rin. Pero hindi ganito yung kulay nun. Ang mas kamukha ng tita niya ay ito. Ayan. Ganito kasi yung kulay nung second generation. Kapatid niya to. Kaya lang ito kasi mas malaki. Ito kasi naiwan to dun sa may mga pagong, sa grow out ng mga pagong sa ref tab, at hindi ko napansin na nandoon pala siya. Tapos nung naglinis ako ng lagayan ng mga pagong ay nakuha natin to at malaki na nga siya doon. Tapos yun nga, so ganito yung kulay ng mga first gen at yung second generation na kapatid na itong tita niya. Pero ito, sila naman yung magkapatid. So pareho silang second generation. Pati itong isa, second gen yan. Yan. Kaya hindi ko kasi pwedeng ipares to dun sa mga kapatid niya dahil mataas yung chance na magkaroon ng genetic disorder or magkaroon ng deformities. So yun yung iniiwasan natin, yung inbreeding. So dahil magtita naman sila at magkaibang generation, so pwede na natin silang gamitin for breeding. Kaya lang yun nga, matanda na tong tita niya. So sana makapag-produce pa rin to ng maraming eggs. At ito naman yung isang sinalang na natin for breeding. So ito yung method ko sa pagbibreed. Naglalagay muna tayo ng cup dyan sa may gitna. Tapos doon natin nilalagay yung female. Para hintayin natin na makapag-bubble nest yung male doon sa ilalim ng katapang leaves or yung sa ilalim ng talisay leaves. Tapos yung male natin dito is Melano Black to, na meron siyang spots ng medyo may pagka-iridescent. Ayan. Tapos ipapares natin dito sa second generation na kapatid nito. So ini-imagine ko lang kasi yung kalalabasan ng kulay nito is black melano. Tapos may mga dilaw-dilaw. Tapos meron ding irids nun. So parang na-imagine ko lang na maganda yung kalalabasan. At ito, pinipair din natin itong dalawa. So ito ay FCCP na ano to, na may halong neon, kasi kung makikita nyo yung mata niya is kulay green. So mixed na to. Tapos ito naman yung female na gagamitin natin. So sariling breed ko na rin tong female. Ano na natin to. Kaya lang medyo matanda na rin siya. May lahing ano pa to, Hellboy. Ayan, so egging-eggy na rin. At ready na rin for breeding. Ito namang isa, ganun din. May pagka Hellboy din to kasi galing to sa Hellboy line. Ayan, kaya lang hindi siya ganun kaganda. So ito na lang kasi yung mga naiwan dun sa aking na breed na mga nauna pa, last year pa. Then ito naman yung ipapares natin sa kanya. Isang ano to, FCCP rin to eh. Kaya lang hindi siya nag-develop ng kulay. So, pero ano na to, breeders, ano na to, adult na to. Yun nga lang, hindi siya nag-develop ng kulay. Kaya't ganyan lang yung kinalabasan niya, selo. So, hindi siya pwedeng i-show kasi nga wala siyang ano, wala siyang laban. Pero yung forma kasi nito kahit papaano is magandang kuhanan. Yan. Kaya tahatakin na lang natin. Tatry natin kung mahahatak yung forma nito tapos yung kulay nito at kung magkakaroon sila ng magandang mga anak. Then ito yung mga ginugroom din natin. Ayan, meron tayo rito ano, yan, classic na Hellboy. Tapos ito, yun, kasama nun, kapatid to ng mga second generation na na-breed natin. Ito yung dinedevelop kong line talaga ngayon. So sabi nila is pineapple line daw to. Yan, pero hindi ko sure kung pineapple line to. At bihira nga raw na mayroong ganito.
So yan, hindi natin sure kung tayo lang din talaga yung may ganyan. Ayan, meron pa rin dito. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. So halos talaga lahat ganyan yung kinalabasan. Pero yung pinaka parents nila is wala tayong ginamit na dilaw. Pero alam natin kung ano yung mga strain na nagpo-produce ng dilaw. So yun ang ginamit natin. At hindi sila magkapareho ng kulay, yung parents nila, at ganito yung kinalabasan. Kaya ayun. So yun lang, share ko lang yung mga ibibreed ko na pair. So yun lang, maraming salamat. Ingat sa lahat. God bless and happy fish keeping.